Nagpunta sa Western Mindanao State University sa Zamboanga City ang manunulat na si Dr. Aid Al-Karni, isang Saudi national, para sa isang Islamic forum, isang formal na educational event na nauwi sa pamamaril. Nakunan sa video ang aktwal na pamamaril kung saan walang habas na nagpaputok ng malapitan ang isang naka-gray na hoodie na parang walang pakialam kahit pa napakaraming tao sa paligid. Nagtamo ng 3 tama ng bala sa braso, baga at balikat si Al-Karni. Tinamaan naman sa paa ang kasama niyang si Sheikh Turki As-Sayig na religious attaché ng Saudi Arabian Embassy. Kapwa nasa maayos na kondisyon na ang dalawa. Ang gunman na kinilalang si Rogasan Miswari III napatay ng close-in security ni Al-Karni. Kinumpirma ng Western Mindanao State University na 5th year engineering student si Miswari sa kanilang universidad. There was nothing out of the ordinary from him because he was just a regular student. He was very quiet, silent type, nothing suspicious at all. We are also conducting investigations based dun sa kung mayroong mga breach of security lapses dun sa area. Kanina, sinampahan na ng reklamong frustrated at attempted murder ang 2 pang sospek na naaresto ng pulis na kinilalang sina Mujer Abu Babar at Junaide Kadir. Bumuo na rin ng special task group para imbestigahan ang insidente. Sa ngayon na hindi pa raw nila tukoy kung ano ang motibo sa pagtangka sa buhay ni Al-Karni. Sa ulat ng Reuters News Agency, nasa hit list ng grupong ISIS si Al-Karni. Taong 2014 naman, nang may nakapanayam ang GMA News na nagpakilalang estudyante ng Western Mindanao State University na nagsabing may mga nagre-recruit daw sa kanila para sumama sa grupong ISIS. Giit ng pamunuan ng eskwelahan ngayon, isolated incident ang nangyari. This is an isolated matter, but it is not unnatural for people to think that there may be a connection. But from our end, we do not want to draw such connection because anything we will say on that matter would be mere speculation. Tumangging magkwento si DILG Secretary Mel Sarmiento kung may kaugnayan ba ang ISIS sa pamamaril kay Al-Karni. Cannot issue any comment to that effect. We'll wait for the result of the investigation. Ang Armed Forces of the Philippines naman nanindigang walang direktang banta ang ISIS sa Pilipinas. The Armed Forces and the Defense Department sticks by its previous announcement that ang ISIS threat po sa bansa natin ay hindi po laganap at wala po. Ang sinasabi po namin, bagamat meron po mga nagsisimpatiya at mga nagpapakita na inspirado sila ng mas malaking grupo ng Daesh, wala pa po tayong nakikitang diretsong ugnayan sa mas malaking grupo. Cedric Castillo, GMA News.